Oh. Matatandaan ninyo noong pandemic, di ba ang daming binibenta, ang daming plantito-plantita. So dito rin nangunguha yung mga nagbibenta ng mga gabi-gabihan during pandemic. Asan yung anak niya? Ito? Patingin po. Wow, may dalawang anak siya. Pinalong talaga sa kalungan. Yun. Ito buhay din tong isang to. Sorry, nagdalawa pa nga sila oh. Pinda-pinda dali! Ganda dyan. Dali, move natin, ganon. Wow! Feel naman ng bata eh. Oh. Kaling. Uy, ang ganda. Feel niya naman eh. Happy ka dyan? Happy ikaw? Happy! Ito yung katabi nating lote dito, kalamansian naman yung kanyang tanim dito. Maganda rin ang kalamansi dito kasi medyo mahal ang bili rin, no? Sabi nga nila, kumpara daw sa palay ngayon, ano kuya, mas maganda ang kita ng kalamansi. Yun ang sinasabi dito ngayon eh. Kasi sa palay po ngayon, sobrang mahal ng mga inputs, ng mga fertilizer. Then sobrang baba din ang bili ng palay, mga nasa 20 lang yata per kilo ba yan? Mayroong 18, gano'n. May 18 no? Per kilo ng palay. Kaya napakamura. Samantalang ang per kilo ng kalamansi ay nasa 50 to 70 pesos, no? Ang pagkakaalam ko ang sabi. So, depende pa yan. Minsan umabot ng 80 or 90 pagka mga December na, November, December. So ito yung kanilang kalamansian dito. Ito bago pa lang. Yan. Si kuya, kapitbahay natin si kuya. Taga saan ka kuya? Taga doon siya, no? So itong iba nilang kalamansi, itong katabi natin ay yung iba malalaki na, siguro mga nasa 10 years na raw itong malaki na to, no? Pero yung iba baka 7 or 8 years. Yan, marami pong ganito dito, no? Yung gabi-gabihan, sabi ni kuya. At dito raw nangunguha dati yung mga nagbebenta noong pandemic. Kung matatandaan ninyo noong pandemic, di ba ang daming binibenta, ang daming plantito-plantita. So dito rin nangunguha yung mga nagbibenta ng mga gabi-gabihan during pandemic. Ang dami nga naman dito nakita ko. Ayan oh. Ang ganda. So marami pa rin mga pula rito. So wala lang tayong makitang pula, ano. Ang daming gabi-gabihan dito ng mga pananim. Ayan. Eto, ayan. So yung, ayun oh, marami din doon. Marami din gabi-gabihan dito. Yan, doon banda. So yung ating lote, ito lang. So katabing-katabi niya lang.
meron tayong saging na saba dito na nakatanim. So siguro mga isang buwan bago i-harvest ito. Then meron na siyang puso din doon sa banda na yun kung nakikita niyo. Ito yung mga saging na itatanim natin sa dulo. Lakatan ang variety ng saging na ito. Inabot tayo ng ulan at nandito tayo sa loob ng tricycle ngayon. Yung mga kambing nagtatakbuhan kung makikita natin sa kalsada papunta sa kanilang bahay. So maraming mga kambing dito sa ating lote at yung mga kaibigan natin yan, dito sila nagsusuga ng mga kambing. So maigi na rin yun para mapa-fertilize ng mga tae ng kambing yung lupa natin at hindi siya tumataas yung mga damo. So yun yung mga kambing nila, makita natin. Yan, umuulan na kasi kaya kailangan kunin na yung mga kambing dahil takot yung mga kambing sa ulan. Tay? Ito si Tatay Jaime. Tatay, buntis po siya o nanganak na? Yan ang anak? Yun. Ba, si Tatay Jaime. So itong kambing nila nanganak din. Asan po yung anak niyan? Asan yung anak niya? Ito? Patingin po. Wow, may dalawang anak siya. Pinalong talaga sa kalungan. So, sinilong na nila sa kanilang bahay para hindi magkasakit yung mga kambing. Okay? Tayo naman po ngayon ay siguro papatila-tila lang tayo ng konti ng ulan. Then, diretso na tayo dun sa dulo. Gusto ko sana ipakita pa sa inyo yung ibang lugar dito. Yung may sinasabi ako sa mga ilang kaibigan na merong parang fish pond rito na meron siyang tubig talaga kahit tag-init, hindi siya nawawala ng tubig at may tubig pa rin siya. At kwento rin nila na merong mga isda, sari-saring isda dyan, mga hito, dalag, tilapia. Dito yung banda. So hindi ko alam kung mapupuntahan natin mamaya kasi umuulan. At dito tanaw na tanaw din yung kabundukan. Eto, kita ninyo. So Mount Halcon yung doon sa banda, sa dulo. Ito yung inaakyat mismo ng mga mountaineers dito sa Oriental Mindoro, yung Mount Halcon. In fact, ang Mount Halcon ay isa siyang vulkan. At vulkan siya na kumbaga dormant volcano. Kaya dito sa lugar namin maraming mga flowing. Magbubugso ka lang, maraming flowing ka makikita kagaya nung sa barangay dito kasi malapit ang vulkan. So maraming bundok, maraming mga flowing or marami at mayaman sa tubig dito sa lugar na to. Kaya dito, kung maalala nyo na nakaraan, nagpatusok ako ng D4 na tubo, pero hindi ko lang naipakita sa inyo kung paano siya binugsok ng mga tao. At dahil nagtatanim ako ng coconut that time sa dulo, kaya hindi ko na ipakita, sayang. Pero tapos na yung pagbugsok niya, ipakita ko sa inyo ngayon. At napakalakas ng kanyang tubig, ang layo ng talsik ng tubig. So isang tubo lang yon, 20 feet yon. Isang tubo na 20 feet. So mayroon siyang tubig, napakalakas pa. Saganang sagana sa tubig. Ito ang itsura niya ngayon. Maraming damo at matataas yung mga damo, mga talahiban. Hindi siya nabukid ng 3 taon, kaya siya ay pinapasugaan lang ng mga kambing, baka. Yung baka at kalabaw doon sa dulo, pero dito mga kambing. Pero bukas mga ka-onyx ay tatraktorahin na ito, rastilyas, para mabungkal yung lupa, mabunot yung ugat ng mga damo na to, no? Ang lago niya ng mga damo na yan.
So yan yung dapat na mabunot ang ugat at matuyo sila. Bukas din, iro-rotovator na rin siya para madurog na rin ang lupa. Then hihintayin na lang natin na mag-hand tractor para mataniman siya ng palay. Ang itatanim natin palay dito ay organic na palay, white rice at isang black rice din. So dalawang kulay siya, white rice at black rice. 1 hektarya lang yung tataniman natin. Kalahating hektarya sa white rice at kalahating hektarya sa black rice. Maglakad na tayo mga ka-onyx, doon tayo diretso sa dulo para maipakita ko rin sa inyo yung iba pang area dito na hindi ko na ipapakita sa inyo. So dala natin yung saging natin. Ito, may gulok din sa loob. Then meron tayong dalang pala. Ito, kita ninyo. Ito masyado talagang madamo. Laguna ng damo. Sana kayanin ito ng Rastillas bukas para mabungkal na natin to at mataniman na natin ang palay. Yan, sobrang lago. Grabe oh. Palalagyan natin ng pilapil dito sa area na to. Bandang dito. Yan. Hanggang doon sa dulo. Lagyan natin siya. So bumalik si Tatay Jaime. At titignan natin, kasama ito na tatrakturahin bukas, siguro hanggang doon. So papaanuhin natin siya. Ano tay? Saan ang lakad nyo? Tutulungan kita. Tutulungan na kaya naman. Baka pagalitan pa kayo ng anak ninyo. Tanga. Masyadong ito. Lakatan din po. Huwag ko liliit. Yung tawag dito, yung sa laboratory kinukuha. So si Tatay Jaime po, siya yung tumulong sa atin nung nakaraan na nagtanim ng saging. So tutulungan niya raw ulit tayo nagtanim ng saging doon sa dulo. So ayan po si Tatay Jaime, dala niya yung tanim na ating saging. Si Tatay Jaime po ay I think 72 years old, pero ang lakas pa. Ayan. So yan yung mga kambing na iba, hindi pa nila kinukuha. Ayan. Ito mga ka-onyx, no, nung pinarastillas ko itong nakaraan, kinaya niya naman yung iba, pero hindi niya natinuloy hanggang dito. Oh, kita niyo ba to? Hindi niya natinuloy, pero kinaya niya. Pero kung inulit niya siguro yung pagrastillas, baka nabungkal niya lahat ito. Kaya naghanap tayo ng ibang magrastillas. Yung rastillas mga ka-onyx, ito yung nagbubungkal ng lupa. Kung ang lupa mo ay matagal nang hindi na araro, matagal nang stagnant at hindi tinataniman, so kailangan siya ng rastillas para mabungkal ulit ang lupa at mataniman ulit. Pagkatapos ng rastillas, ang kasunod nun ay rotovator naman. Dudulugin niya naman yung mga buo-buong malalaking lupa. Gaya nito, yan. Buo siya. Dudurugin niya naman yan. So lumalakas yung ulan kung makikita nyo, no? Pero andoon na si Tatay Jaime. Pero may plano tayo kung saan natin sana itatanim doon. Kaya lang mukhang maliligo tayo sa ulan. Pero si Tatay Jaime, meron siyang suklob, tsaka meron siyang kapote. Tayo wala mababasa talaga tayo. Pero sundan na natin si Tatay Jaime. Pakita ko lang sa inyo itong lugar talaga na to, kasi bukas kasama to sa irarastillas, bubungkalin. Yan, itong mababang area na yan. Yan, itong mababang area na to, irarastillas yan bukas. Mula doon hanggang dito, siguro hanggang dyan sa may tambuan, irarastillas na yan.
Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-onyx na nagpa-bugsok tayo ng tubig, no, tubo. Ito siya, oh. Yan, ayos na siya. Ayos na yung tubo. Malakas ang tubig niyan. And then meron siyang dual purpose siya kasi pwede ditong lagyan ng bomba, no? Kung sino man yung titira dito o kami, pag tumira kami rito o may pahingahan, pwedeng may bomba kahit hindi na di kuryente. Pwede kami makakuha ng tubig dito. Papunta na tayo dun sa may dulo. Sinundan natin si Tatay Jaime. So meron tayong plano kung saan natin siya itatanim. At medyo mahaba itong area na to at marami talagang dapat i-develop. Kaya sa mga viewers natin dyan, mga ka-onyx natin dyan, baka meron kayong idea kung paano mag-develop ng farm at ano yung magagandang dapat ilagay at gawin sa farm. Pwede po kayo mag-suggest para pagdating ng panahon makita natin na itong farm na to na na-develop na. 3 years siyang hindi nagalaw, kaya puro damo lang. Kung makikita ninyo yung mga katabi, kalamansian, and then dito nyug, mga coconut trees at other fruit trees. And then itong lupa dyan mismo dito, tambuan siya, no, tsaka damuhan. Tatay Jaime naghihintay na. Kaya naman umuulan pa. Tay, ito bang kawayan na to matibay ito? Taiwanak yan. Ay, so ibig sabi nila pag Taiwanak hindi raw maganda. Hindi nga. Pambakod. Ito yung mga tanim namin ni tatay ng mga saging. Ito galing pa tong saging na to kay tatay Jaime. So magandang klaseng saging daw, malalaki. Yung ibang saging na tinanim namin dito namatay, yung iba naman ay buhay. Itong hilera na to halos buhay, lakatan yan. Tapos dito nagtanim din kami dito ni tatay Jaime. Ito buhay, yung tanim namin ni tatay Jaime, ano. So itong isa buhay siya, nabuhay. Okay, madami-dami yan, siyam na pila po yan. Yun. So buhay din tong isang to. So din nagdalawa pa nga sila, oh. And then buhay din yung kabila. Ito. Buhay din yan. Buhay na siya. Ang bilis lumago ng mga damo rito. Nilinis na namin actually ito ni tatay, kaya lang dahil panay ang ulan dito sa Oriental Mindoro. So ang lago ng mga damo. Medyo mataas yung ilog, tay. Diyan yung ilog, mga ka-onyx. Yan. May ilog dyan. Bibisitahin lang namin ni tatay yung mga tanim kong nyug rito. Actually 4 na nyug lang naman yung naitanim natin dito. Kasi yung 4 lang to hilera, pag ganun. Galing pa ng Marinduque, ibang variety, magagandang klaseng variety ng dwarf. Pero nagbutas lang ako dito. So ito yung ilog, medyo yung ilog. Yan. Ito yung ilog dito. Ang lawak, pero delikado, mukhang kinain na. Itong lugar na to dito sa farm ang pinaka maganda, tahimik. Maganda siya kasi overlooking. Kitang-kita rito yung ilog, kung makikita ninyo. Ayan. At tahimik siya kasi katabi lang nito yung mga kabilang lote na puro puno. Tahimik sa lugar na to, pinakabandang dulo na. At medyo may sapa-sapa siya.
Gagawin lahat ng palay.